Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jason De Guzman at shoutout kay Paul Banzuela. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang tunog, nagtinginan ang mga tao sa paligid dahil sa gulat. Sa wakas, sa pinanggalingan ng tunog, tumangala sila sa takot. Sa gitna ng langit, may nakasabit na madilim na anino, parang bangungot o demonyo. Aaron, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, ngunit nakita ng lahat ang figure sa kalagitnaan ng hangin. Ang susunod na segundo, ang buong grupo ng mga monghe ay gustong makita ang mga manok ng agila sa pangkalahatan. Likod binti, itago-itago, pamalambot kahit isang puwit na hulog sa lupa, dali-dali walang magawa ihi sa lupa. Ang halos lumabas ang mga mata ng matandang monghe. Ang buong tao ay lubhang hindi kapanipaniwala. Sa tabi niya, ang mukha ni Mingyu ay malamig sa sukdulan. Palagi niyang nararamdaman na hindi ito ganoon kadali. Ngayon, ang pag-aalala sa kanyang puso ay naging realidad, at ang katotohanan ay mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala. Halos sa oras na ito, ang anino sa gilid ay biglang lumitaw na isang pula at isang asol na dalawang ilaw. Hail, cold sound isang inumin, ang Skyfire Moon ay naging dalawang anino ng espada sa isang sandali. Diretso sa buong paligid, the Waxenjing, kulog sa lahat ng direksyon, kulog sa loob ng 9 na araw. Boom! Ang buong lambak ay biglang naging puting bulkan mula sa bundok ng araw at gabi. Sa kalangitan, ang mga layer ng madilim na ulap ay mayroon ding isang layer ng madilim na ulap, kung saan mayroong mga Thunder Dragon na gumagala. Nagninangas ang apoy sa lupa, umuungal ang kulog sa langit. May dalawang malalaking killing machine sa harap mo. Maraming monghe sa paligid ng bangin ang pakiramdam na sila ay nakapasok sa kailaliman ng impyerno sa isang sandali, at hindi kakaunti ang nagmamadaling umalis at namatay ng malungkot. Ang ilan ay natarante pa. Ang hangin sa gabi ay tumalon mula sa bangin sa pagmamadali, na may hiyawan, ay nahulog sa mga piraso. Sa heartburn ng apoy sa lupa, ang pagtatanggol at paglilinang ng hindi mabilang na mga tao ay mabilis na nawawala, at ang mga enerhiyang ito ay hinihigop ng Aaron Zizi sa kalangitan. Sa itaas ng kalangitan, pinangunahan ng 9 na langit na Thunder Dragon ang kulog upang tumaga, at ang lugar kung saan ito nahati ay magiging scorched earth. At ang mga mababa sa pagtatanim ay nagiging abo sa lugar. Kahit na ang mga mataas sa cultivation ay paralisado at bumagal. It's a thunder chopper. Please don't move. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Minggayo ang misteryo sa kulog at sumugod sa matanda at siyang daw. Tumango ang matandang monghe, tumalikod, sumigaw sa mga disipulo, huwag magpanik, kumapit ka. Nakakalungkot na malakas ang boses ng matandang monghe, ngunit kung ikukumpara sa mga hiyawan ng mababang kultibasyon ng mga alagad na sumisigaw para sa kanilang buhay, o namatay sa kulog o nasunog sa apoy, ito ay parang lamok. Higit pa, ilang tao ang makikinig sa kanya sa sandali ng buhay at kamatayan. Ang buong sitwasyon ay naging isang palayok ng lugaw, at ang lahat ng mga alagad ay parang mga langgam sa isang mainit na palayok. Ikaw ang matandang monghe ay nagagalit. Si Han Sanchen ay nakatingin sa mga mandurumog na ito na may mabangis na ngiti. Guro, naiintindihan ko na ngayon ang pag-andar ng apoy at kulog sa lupa. Tinawag ni Thunder si Jiushan Thunder Dragon. Kung sino man ang gumalaw at kumalas, para kung gusto mo para maiwasan ang pag-atake ng Thunder Dragon, kailangan mong tumira at tumayo doon. Gayunpaman, kung ang apoy sa lupa na Heart Sutra at apoy ng karma ay nasunog, paano magtitiis ang mga taong nakulong kung hindi sila kikilos para sa isang? Kaya't ang apoy ng lupa ay nagpapakilos sa mga tao,
Habang ang Thunder Dragon ay nagpapatahimik sa mga tao kung pagsasamahin mo ang dalawa, ang tao sa hanay ay magiging napakahirap sa oras na iyon. Ito ay dapat na gumagalaw o hindi. Ay hindi nagmamadali sa pag-atake sa oras na ito bagamat ang kaguluhan Chi ay mabilis na nakatulong sa kanya upang ayusin ang maraming pinsala. Malayong posible para sa Aaron na maging ganap na malaya sa parehong lugar ang apoy ng lupa ay maaaring makabawi sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, biglang, may umuungal na isa pang dragon sa ilalim ng paanan ng lambak, at ang Buddha Dragon ay naging isang gintong liwanag at sumugod patungo sa Aaron. Dam, nakalimutan kita. Ang Aaron ay nagbigay ng mahinang bulyo at hindi ng ahas na maging pabaya sa Buddha Wei Tianlong. Pagkatapos ng lahat, nang sumugod ang dragon, talagang sinubukan ni Aaron ang kanyang makakaya upang labanan ito, ngunit siya ay nasira pa rin at ang kanyang mga panloob na organo ay nawasak. Kaya ngayon, kailangang harapin ito ni Aaron ng buong lakas. Huling beses na nagkaroon ng isang magic cave upang tumulong sa iyo, ang pagpupulong na ito, walang makakatulong sa iyo, kaya tingnan natin ang katotohanan mula sa ilalim ng kamay. Ang Aaron ay malamig na uminom. Lumabas ang Jade Sword na may pag-iling sa kamay. Gusto kong makita ang 72 way magic sword na itinuro sa akin ni Master. Si Aaron ay napangisi sa gilid ng kanyang bibig. Sa susunod na segundo, ang buong tao ay biglang naging isang kakaibang figure, mabilis patungo sa Sky Dragon. Kahanga-hanga, 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 ito ay talagang kahanga-hanga. Halos sa sandaling nakipag-ugnayan ang isang tao at isang dragon, hindi na napigilan ng Aaron na sumigaw. Ang pamamaraan ng espada na ito ay napakakakaiba. Ang pag-atake at pagtatanggol ay maaaring palitan halos sa isang iglap. Kahit na sa isang tiyak na lawak, ang pag-atake at pagtatanggol sa pamamaraan ng espada ay ganap na isinama. Ang atake ay depensa, at ang depensa ay atake. Magsipilyo, magsipilyo. Kung ang katawan ng dragon ni Buddha ay napakalaki, at ang liwanag ng pula at ginto ay nagpapalakas dito, kung gayon ang espada ni Aaron ay parang ahas, ang kanyang katawan ay parang koneho, at ang kanyang espiritu ay walang kapantay. Bagamat mabangis ang gintong dragon, masyadong kakaiba ang paraan ng katawan ni Aaron. Magkasabay na umatake ang ulo at buntot ng dragon. Ito ay isang walang laman sa kalungkutan. Kabaligtaran sa Aaron sa oras na ito, ang Vietnam War ay naging mas mabangis, at ang mga galaw ng Ruta 72 na espada ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isip, at madali niyang hinawakan ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Hindi kita nakita sa loob ng maraming araw, Aaron. Mukhang lumakas ka na naman. Pagtingin sa isang abnormal na Aaron, sumimangot si Mingyu. Bagamat Aaron ang lalaking ito sa mata ng madilim na ulan ay isa ng napaka-abnormal na pag-iral. Pero, nakakapagtaka na kahit abnormal siya at top, magagawa ng lalaking ito, nagiging mas malakas sa bawat oras. Ito ay mahirap isipin, ngunit ito ay pinalaki at nakakatakot. Anong uri ng espada ito? Ito ay parang isang maginoon na parang espada. Ito ay mabangis at kahanga-hanga kung minsan, tumingin din ang matandang monghe kay Aaron at bumantong hininga. Hindi ko inaasahan na kinuha ang palakol ng lalaking ito at iniisip ang kalahati ng kanyang braso, was broken. Pero hindi ko akalain na ganoon din kahusay ang lalaking ito sa swordsmanship. Ang matandang monghe ay umiling ng walang magawa, kahit ako ay hindi alam iyon. Ngayon, alam mo na kung bakit ang Aaron ay Aaron. Ang madilim na ulan ay malamig. Walang magawang tumango ang matandang monghe, na kailangan niyang aminin, hindi ko akalain na ang Aaron ay maaaring maging napakatibay sa ilalim ng aking maingat na layout. Minamaliit ko talaga siya. Pero naisip niya ba talaga na hindi siya matatalo? Ang matandang monghe ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, kung maaari kang makipaglaban sa tunay na Diyos, ang kaawa-awang monghe ay natural na magbibigay sa iyo ng sapat na paggalang, sa pagsasalita tungkol dito. Ang mapait na ngiti ng matandang monghe ay naging isang mahinang ngiti, at ang tagumpay laban kay Buddha ay sa kamay. Bagamat mabangis ang kapangyarihan ng Buddha at ng Heavenly Dragon, natatakot ako na hindi ito magtatagal para sa katanji-tanging pamamaraan ng espada ni Shang Aaron, Dark Rainway. Oo, bagamat si Fa Wei Tianlong ay sobrang mapagmataas, mahirap makipagkompetensya sa anumang puwersa. Gayunpaman, ang Aaron's 72 way na Divine Sword ay tumama lang sa kaibuturan ng buhay ni Fa Wei Tianlong. Para itong isang malaking matigas na lalaki na nakatagpo ng isang piraso ng bulak.
Maaari kang magkaroon ng lahat ng mga uri ng lakas, kahit isang suntok, ngunit ang pangunahing problema ay, kailangan mong pindutin ang Aeron ay tulad ng isang sinturon ng tela sa hangin, paikot-ikot sa paligid ng dragon ulo at ibaluktot ang buntot, hinding-hindi ito mahawakan. Sa paglipas ng panahon, kung hindi matamaan ni Fawei Tianlong ang Aeron, siya ay sasaksakin lamang ng Aeron. Parang hindi ka nagmamadali. Ito ang paraan na ginagamit mo ang haba ng iyong buhay at ang sumpa ng langit para maibalik ito. Panoorin mo na lang itong nasira ng Aeron. Hindi maintindihan ng madilim na ulan ang daan. Panahon na para lumipat, at oras na para lumipat. Higit pa rito, ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay ipinanganak at nagtagumpay sa isa't isa. Kahit na may invincible shield ako, hindi ko maiwasang hindi siya ang may pinakamalakas na sibat. Sa makatuwid, ang tagumpay at kabiguan ay ang bilang ng mga tama. Bulong pabalik ng matandang monghe. Sa oras na ito, nasa mood ka pa ring makipag-usap sa akin tungkol dito. Mukhang may backhand ka pa. Ang maitim na ulan ay humahamak ng ngumiti. Nang marinig ito, ang matandang monghe ay nagbigay ng bahagyang ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay bumulong-bulong, magbabayad ang mga tao sa kanilang sariling kalokohan sa huli. Benefactor Ming, mas mabuting pumunta sa teatro. Panipi, gusto ko ring pumunta sa teatro. Natatakot ako na hindi ka tumakas tulad ng iyong mga alagad mamaya. Ngumuso ang madilim na ulan. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng pangit na kahulugan ang matandang monghe sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ipinagpatuloy niya ang kanyang ngiti, maghintay tayo at tingnan. Panipi, 36th Sword, False Rain and Floating Flowers. The 44th Sword, Burn the Dragon and the Phoenix. The 51st Sword, The Sword Breaks the Sky. Brush, brush. Sa gitna ng langit sa pagkakataong ito, ang Aeron at si Fawei Tianlong ay mabangis at nagliliyab sa isa't isa, kumpara sa matandang monghe at mas nasasabik si Aeron sa oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Gyuanzi ang tinatawag na 72-way magic sword mula noong ipinasa niya ito sa kanyang sarili, ngunit nang gamitin niya ito, lubos siyang nakumbinsi sa pamamaraan ng magic sword. Na ito ay napakaganda na walang masasabi rito. Ang kasanayan sa pagsunod kay Gyuanzi halos sa buong buhay niya ay nakasalalay sa kung ano ang makakasama niya sa mahabang panahon. Angle. Dagandong doon, umatungal si Fawei Tianlong sa galit. Ang Aeron ay parang langaw. Patuloy siyang nakadikit sa kanyang katawan at umaatres. Kung hindi siya kumikilos, hindi siya komportable kay Tianlong. Ngunit kapag kumikilos siya, paulit-ulit siyang humahampas sa hangin, na ikinagalit ni Fawei Tianlong. Ngunit ano ang magagawa nito maliban sa ipahayag ang kawalang kasiyahan at galit? Sa pagbagsak ng 51st Sword, ang buong katawan ng Buddha Dragon ay puno ng mga sugat. Kumalat ang gintong dugo sa buong katawan ng dragon. Parang kawawa lang ang masasabi. Alam mo ba, may isang alamat sa ating bayan na ang isang uod na tinatawag na earthworm ay magiging ahas pagkatapos ng sakuna, at ang ahas ay magiging sawa pagkatapos ng sakuna, at si Mang ay magiging ulang, at pagkatapos ay maaari itong maging isang dragon. Panipi, gayunpaman, sa aking paningin, kahit na ang isang dragon ay isang dragon, kung minsan ito ay isang uod. Han 3,000 malumanay masamang ngiti, ang jade espada sa kanyang kamay mahinang liwanag. 52. Umuungol. Mukhang naintindihan niya ang pangungutya ni Aeron. Galit na umungal si Fawei Tianlong at binuksan ang kanyang galit sa loob ng ilang milya, na lubhang marangal. Isang malamig na ngiti lang ang ibinigay ni Han Sanchen. Sa sumunod na segundo, muling nagbago ang hugis ng kanyang katawan, at ang kanyang espada at tao ay nagkaisa, at direktang lumipad siya patungo sa Heavenly Dragon ng Buddha. Poof! Halos bago pa ito maaninag ni Fawei Tianlong, narinig na lang niya ang tunog ng paghihiwalay ng karne. Sa gitna ng buong katawan ng dragon, kahit na may malakas na protection sa kaliskis ng dragon, hindi pa rin ito matiis ang lumilipad na espada ng Aeron. Roar! Si Fawei Tianlong ay naglabas ng dagandong ng matinding sakit, at ang buong dragon ay nakasalikop at nanginginig na parang bulate, sa sobrang sakit. Munting uod. Ang figure ni Aeron ay nakatayo 10 metro sa likod ng katawan ng dragon, kahit na tumalikod siya sa malamig na tinig. Pagtingin sa nakapalibot na mga bundok at kagubatan, karamihan sa mga monghe, na orihinal na marami at makapangyarihan,
ay umaangal sa apoy sa lupa, o ang mga taong gustong tumakas mula sa. Ang kulog ng Thunder Dragon ay si Zhao Weinan sa oras na ito. Ang Aaron ay nasa mataas na espiritu mula sa isang ganap na kawalan hanggang sa isang ganap na kalamangan sa isang iglap. Ito ay malinaw na hindi lahat ay maaaring gawin ito. Counterattack, siguro isa din itong pagdududa. Dapat ipagmalaki ang Aaron kung magagawa niya ito. Sword, may 20 galaw. Kaya mo bang bitbitin? Aaron disdains malamig na paraan ng boses. Kahit na ang buong 52 galaw ay ginugol sa harap, ito ay malinaw na ang kapangyarihan ng espada ay nagsisimula pa lamang na lumitaw, at kapag mas mababa ang pag-atake, ito ay magiging mas mabangis. Sa oras na ito, ang Heavenly Dragon ng Buddha ay isa lamang manipis na kamelyo, na may dugo sa buong katawan, galit na bumubulong. Yung dalawang formula solve ka. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at muling tumama ang mahigpit na pagkakahawak ng Jade Sword. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.